Nag-umpisa ang eksena sa bahay nila Eugene at makikita ang pamilya sa pagkain nila ng hapunan. At habang kumakain, tinanong ng lolo si Eugene sa nangyaring insidente na kung ang mga kaibigan ba niya ang tumulong sa kanya noon, at agad naman na kinumpirma ito ni Eugene. Muling sumagot ang lolo, sinasabing nagpapasalamat ito sa kanila dahil nakauwi ng ligtas si Eugene. Dagdag pa nitong dapat pasalamatan ni Eugene ang mga ito ng personal. Sumagot naman si Eugene na nagawa na niya iyon. Subalit sumagot ang lolo habang nakangiti na dapat din niya itong pasalamatan ng personal, at dito makikita ang pagkabigla ni Eugene. Samantalang lipat ang eksena sa base nila 02, at dito makikita ang pagtunog ng kanilang telepono. Agad itong napansin ni 02 at agad din itong sinagot. Subalit tila nabigla si 02 nang iba ang sumagot sa kabilang linya, at dito makikita na ang lolo ni Eugene ang kumakausap kay 02 na nagdulot ng pagtahimik nito. Subalit habang nakangiti patuloy lamang sa pagsasalita ang lolo at kinakamusta nito si 02, dagdag pa nito na nabalitaan niya na tinulungan nila si Eugene noon kaya siya tumawag para pasalamatan sila ng personal. At habang natatahimik lamang dito si 02, sinabi pa ng lolo ni Eugene na kung hindi dahil sa kanila hindi makakabalik si Eugene sa kanila ng ligtas. At habang tahimik na nahihiya si 02, dagdag pa ng lolo ni Eugene sa kabilang linya, bumisita daw sila sa kanila at ipagluluto daw sila ng masasarap na pagkain. Magtakda na lamang daw ito ng araw at sabihin na lang daw nito kay Eugene. At habang nabibigla si 02, ay sumang-ayon na lang ito sa sinabi ng lolo. At dito, makikita na lamang din ang pagtataka ng lahat habang maririnig ang pagbaba ng telepono sa kabilang linya. Agad din namang tinanong ito ni 018 kung sino daw ba yon. At sumagot si 02 na ito ay ang lolo ni Eugene, at makikita ang sobrang pagkabigla ng lahat dito. At habang naaalala nila ang mukha ng lolo ni Eugene, napapatanong ang mga ito kung bakit ito tumawag. Subalit agad naman nagsalita si 04 na kung patay na ba si Eugene, at dito agad nakatanggap ito ng matinding titig sa mga kasama nito. Agad din naman sumagot si 02 na tumawag lamang daw ito para magpasalamat sa kanila, na nagdulot na naman ng pagkabigla sa mga kasama nito. Dagdag pa ni 02 na magtakda daw sila ng araw para bumisita sa kanila. At dito natahimik na naman ang mga ito nang naalala nila ang huling narinig nila sa pagsang-ayon ni 02 dito. Subalit sumagot lamang si 04 na hindi iyon posible. Dagdag naman ni 08 na gusto niya sana subalit napapaisip ito kay 03 dahil sa nangyari sa kanila ni 02 na siguradong minaman-manan pa daw sila panigurado nito. Samantalang sumangayon rin naman dito si 018 na sigurado din daw itong nagbigay na ito ng impormasyon tungkol sa kanila sa kalabang mercenary union. Subalit galit naman na nagsalita si 04 tungkol sa lolo ni Eugene. Natingin daw ba nito ay marami silang oras sa ganoong pagkakataon? Subalit nakatanggap lamang ito muli ng mga matitinding titig sa mga kasama nito. Subalit agad din itong nagtanong kung ano nga ba ang problema. At agad din naman itong sinagot ni 08 ng pabiro na tila nagugutom na ang kanilang mahal na kasama ni si 04 at mukhang kailangan na niyang lumabas para bumili ng pagkain para lutuin. At dito ay sumang-ayon din si 016 at sasamahan niya daw si 018. Subalit pagalit namang sinabihan ni 04 ang mga ito na gumawa sila ng fried chicken. At dito ay makikita lamang si 018 sa pagsang-ayon dito habang papaalis ang mga ito. Samantalang habang nasa sasakyan ng mga ito, pinag-uusapan nila ang pagkahumaling ni 04 sa fried chicken Korean na lagi na lamang nitong nire-request kahit anong mangyari. Dagdag pa ni 018 na nagpapasalamat din sa pagkahumaling ni 04 dito dahil nagawa niyang mamaster ang paggawa sa mga ito na nagugustuhan din nilang lahat. At dito ay makikita na lamang ang pagngiti ni 016 sa mga sinabi ni 018. Subalit tila may napansin ito at makikita ang nakaharang na sasakyan sa kanilang dadaanan. At sa paghinto ng mga ito ay agad din naman nagsalita ang mga tao dito. Humihingi ng paumanhin dahil nasira daw ang kanilang sasakyan. Subalit agad tinamaan ang mga ito ng baril at makikita na ang gumawa nito ay si 016 habang sinasabing kung magbabalat kayo ang mga ito ay dapat pa nilang galingan. Subalit agad nangang lumabas pa ang ibang mga kasama ng mga ito. Subalit agad pinatakbo ng mabilis ni 018 ang kanilang sasakyan paatras, ngunit makikita na agad nangang pinagbabaril ng mga kalaban ang mga ito. Subalit patuloy lamang si 018 habang makikita naman na gumaganti ng baril si 016 na nagawa pa nitong pabagsakin ang iba sa mga ito. Subalit sa patuloy na pagbaril ng mga ito sa kanila, makikita na lamang si 018 sa pagsigaw nito kay 016 na agad itong tumawag sa kanilang kasamahan na agad din naman sumang-ayon dito si 016. Subalit tila may nakaabang din sa kanila sa likuran at patuloy din silang pinagbabaril ng mga ito. At sa pagkakataon na tila wala nang magawa sila 018, napansin din nito ang isa pang sasakyan na bumangga sa kanila. At ito ay nagdulot ng pagtalsik at pagkahulog nito sa bangin. At habang makikita ang matinding pinsala ng sasakyan, makikita na may malay pa rin si 016. Subalit makikita rin ang pagkagulat nito sa malubhang kalagayan ni 018.
Umpisa ang eksena at sumugod na nga ang mga kalaban kala 08, samantalang habang papalapit na ang dalawa sa mga ito sa kanilang sasakyan, agad tinamaan ang mga ito ng baril at makikita na ito ay mula kay 016 habang pinipilit pa rin nitong gisingin si 08. Samantalang habang patuloy sa pagbaril si 016 ay agad din naman bumalik ng baril ang mga kalaban. At dito ay wala nang nagawa si 016 kundi magtago. At habang patuloy ang mga kalaban sa pagbaril sa sasakyan, ay tila nagawa pa nilang makapagpatumba ng iba pang kalaban at makikita na nagising na nga si 08. Habang makikita naman ang pagkagulat ni 016 kay 08 habang humihingi ito ng paumanhin dahil nakatulog nga daw siya ng matagal. Samantalang napangiti na lamang si 016 habang sinasabing kailangan na nga daw muna nilang umalis sa kanilang kinalalagyan. Samantalang lipat ang eksena sa hindi kilalang lugar at dito makikita ang dalawang karakter na nag-uusap. Sinasabi ng isa na maswerte nga daw sila dahil sa isang grupo na maahalin tulad sa The Numbers ay nagpakita sa tamang oras. Dagdag pa nito na kung ang mga ito nga daw ang aatake sa hideout ng mga kalaban ay hindi na nila kailangan pang tumulong. Subalit sumagot lamang ang isa na kailangan pa din daw nilang mag-ingat at pinaalala nito na napatumba na nga raw ng mga ito ang tinatawag nilang Jake at Granden. Subalit sumagot muli ang isa na ang dalawang iyon ay laging magkasama at kinukutya pa na bumabaril lamang kung saan-saan. Subalit sila pa ang napagutusan gumawa ng misyon, pabiro pa nga niyang tinatawag ang misyon na gawaing bahay. Subalit dagdag pa nga nito na kung iisipin ay tila nakakainis kung sila naman ang tatapos sa mga naiwan na trabaho ng mga ito. Samantalang isang tagasunod ang biglang nagsalita. Naguulat na ang Alpha Team ay tinutugis na ang dalawang tao na tila kasama sa The Numbers. Subalit sumagot ang isa, kinu-question nito ang bilang ng mga tumutugis na 20. Subalit hanggang ngayon ay di pa rin nila matapos-tapos. Agad din naman kinumpirma nito ng tagasunod at nagulat pa na 7 na sa Team Alpha ay patay na. At dito makikita ang pagkagulat ng isa sa bagong karakter. Samantalang ang isa naman ay nakangiti sinasabing mukhang interesado ang grupo ng The Numbers, kaya pala pinatawag sila ng kanilang boss. Agad na ngang tumayo ang dalawang karakter habang sinasabing mukhang kailangan na nilang kumilos. Samantalang nagbigay naman ng suwestyon ng isa, binabanggit nito sa kanyang kasama na bakit di daw nito tulungan ang tinatawag nilang Arnold. Subalit sumagot lamang ang isa na hindi daw iyon pwedeng mangyari dahil may sarili siyang misyon na dapat nitong gawin. Dagdag pa nito na kung nababaliw na daw ba ito dahil sa personalidad na tinatawag nilang Arnold, kung sasabihan niya daw ito para tumulong ay baka barilin pa siya daw nito. Samantalang lipat ang eksena sa paglipad ng isang RPG na tila tumama sa base ng The Numbers. At makikita rin ang isang grupo na patuloy na bumabaril sa bus ng mga ito. At tila ang leader ng mga ito ay ang tinatawag na Arnold. At agad din itong nagutos sa mga kasama nito na pasukin na ang bus ng kanilang kalaban. At sa paglapit ng mga ito ay sabay-sabay din naghagis ang mga ito ng stunt grenade na agad nagdulot ng nakakabulag na liwanag sa buong gusali. Agad sinipa ng isa sa mga ito ang pinto at agad sabay-sabay bumaril ang mga ito sa lahat ng sulok ng gusali. Samantalang habang makikita na tahimik lamang ang leader ng mga ito, napapaisip na bakit siya pinatawag sa mga gantong klase lamang ng mga kalaban. Samantalang lipat ang eksena sa nakaraan habang sinasabi sa mga ito ang kanilang magiging misyon. At dito makikita ang isang lalaki na nakatayo sa unahan. Ipinapaliwanag nito ang The Numbers ay matatawag na high-level na mercenary na may bilang lamang na 10. At nagpapakita ito ng pattern sa pagtanggap ng iilan lamang na misyon sa mga taong kilala lamang nito. Kaya hindi pa matukoy kung ano talaga ang kanilang siguradong bilang. Subalit sumagot ang isa sa bagong karakter at kinukutya nito ang maliit na bilang ng kanilang kalaban. Ganon din ang isa pa, sinasabi din nitong bakit sila pinatawag sa ganoong kaliit na bilang ng kalaban lamang. Banggit pa nito ay akala niya ay ipapadala daw sila sa isang gera. Samantalang makikita naman dito ang isa pang bagong karakter at nagtatangka ng umalis sa kanilang pagpupulong. Subalit napatigil ito nang marinig nito sa tao sa harapan na ang misyon ay mula sa pag-uutos ng kanilang boss. At habang makikita rin ang pagkabigla ng iba pa, dagdag ng tao sa unahan na wag nila itong maliitin dahil ito nga daw ang tumapos kila Jake at Granden sa ganoong kaliit na bilang lamang. Subalit sumagot ang isa sa bagong karakter na mamamatay din naman daw ang grupo ng The Numbers at tinatanong pa nito kung ano pa ba ang pinoproblema nila. Subalit sumagot lamang ang tao sa unahan na hindi daw iyon ganoon kadali kaya pinatawag sila para sa misyon na iyon. At dito ay napatigil na nga ulit ang mga ito sa sinabi ng tao sa unahan. Samantalang patuloy sa pagpapaliwanag ang tao sa unahan. Nakamakailan lamang ay nakatanggap si Jake sa impormasyon sa mga ito. At agad itong sinubukan ni Jake na pasalihin sa kanilang grupo. Subalit agad lamang na tumangi ang mga ito. Samantalang sumagot naman ang isa sa bagong karakter na kung tumanggi nga daw ang mga ito, ay bakit di pa nga daw nila ito tapusin. At agad naman sumagot ang tao sa unahan na bago pa nga daw nila magawa iyon, si Jake na mula sa pag-imbita sa mga ito ay bigla na nga lang daw na aksidente. Dagdag pa nito na sa taong mga pinadala para imbestigahan ang nangyari kay Jake ay tila tinapos na rin ng mga ito na naging sanhi ng kakulangan nila para ipagpatuloy na pagtuunan pa nila ng pansin ang grupo ng The Numbers.
Dagdag pa nito na si Granden ay napatay sa misyon nito at ganoon din sa mga pinadala nilang backup para dito, nagawa din itong lipulin. Banggit pa nito sa mga pinsala na nagawa ng mga ito ay malaking halagang pera ang nawala sa kanila at maliban pa sa 2 napatay na yon. 6 na katao ang napatay rin ng mga ito. At dito makikita ang iba't ibang reaksyon ng mga ito sa impormasyon na kanilang narinig habang sinasabing mukhang magiging masaya ito. Samantalang lipat ang eksena sa kasalukuyan sa base ng The Numbers habang makikita ang leader ng mga kalaban habang iniisip nito na ganoon lamang daw ba ito kadali. Subalit agad itong nakatanggap ng report na wala silang makita na kalaban sa lugar at agad itong nabigla sa narinig nito sa radyo na nakakita sila ng mga pampasabog na tila nagmamadali ang mga kasama nitong umalis sa lugar. At agad na ngang sumabog ang buong lugar at makikita ang sobrang pagkabigla ng leader. Samantalang bigla din naman may umatake sa mga kasamahan nito. Subalit nagawa agad na nakapagtago ang leader. At habang patuloy sa pagtatago, makikitang napangiti ang leader habang napapaisip na hindi pala sila ganoon kabilis talunin. At dito makikita na nga ang pag-atake ng grupo nila 02 sa mga kalaban. Subalit agad din naman gumanti ng baril ang leader na naging sanhi ng pagtago ng grupo nila 02 ng panandalian. At dito na po natatapos ang eksenang ito. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.